At ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ang pagkapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father. Binabati ko rin ang aking co-celebrant, si Father Omar. Siya ay rektor ng seminaryo sa Dait. May kasama siya dito mga seminarista. Tayo ay sila ay magkakaroling sa atin. Dadamihan ninyo ang inyong bigay, ha? Ang mga ito ay magpapari, sila ang mga papalit sa amin. Kasi ganun talaga ang generasyon. Papaskuhin natin ang mga seminarista. Mga kapatid, upang maging marapat tayo sa pagdiriwang ng banal na pag-ibig ng Diyos, humingi tayo sa Kanya ng awa at patawad sa ating mga nagawang kasalanan. At bilang tanda ng ating pagsisisi, tayo ay yumuko at sama-sama nating inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako ay panalangin sa Panginoon ating Diyos. Kaawaan nawa tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kasiyahan mo kami ng iyong pagmamahal upang kaming nakabatid sa pagbabalita ng anghel tungkol sa pagkakatawang tao ng anak mo ay makapakinabang sa kanyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus, sa pagsapit namin sa pagkabuhay niya sa langit, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Tayo po ay magsiupo. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Mikas. Ito ang sinasabi ng Panginoon, Bethlehem Ephrata, bagamat pinakamaliit ka sa mga angkan ni Huda, ay sa iyo magmumula ang isang maghahari sa Israel. Ang pinagmulay buhat pa ng una, mula po noong unang panahon. Kaya nga, ang bayan ng Panginoon ay bibigay niya sa kamay ng mga kaaway hanggang sa isilang ng babae ang sanggol na maghahari. Pagkatapos, babalik sa Israel ang nalabi sa bansang ito. Pagdating ng haring yaon, pamamahalaan niya ang Israel sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon. Taglay niya ang kadakilaan ng pangalan ng Panginoon na kanyang Diyos. At ang Israel ay mamumuhay na ligtas, sapagkat ang haring yaon ay kikilanin ng buong sanlibutan. Sa kanya magmumula ang kapayapaan natin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pastol ng Israel, kami ay pakinggan. Mula sa trono mong may mga kerubin, kami ay tulungan. Sa taglay mong lakas, kami ay iligtas at tubusin sa hirap. Ika'y manumbalik, O Diyos na dakila, pagmasdan mo kami mula sa itaas, at ang punong ito'y muling pagyamanin at iyong iligtas. Lumapit ka sana, ang puno ng ubas na itinanim mo ay iyong iligtas. Iyong punong iyon na pinalagumot, iyong pinalakas. Ang lingkod mong mahal ay iyong ingatan, yamang hinirang mo ay iyong ipagsanggalang. Iyong palakasin bilang isang bansang makapangyarihan, at kung magkagayon, magbabalik kami di na magtataksil sa iyo kailanman. Kami pasiglahit, aming pupurihin ang iyong pangalan. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo, noong si Kristo'y manaog sa sanlibutan, sinabi niya sa Diyos, ang mga hain at handog ng mga hayop ay hindi mo ibig. Kaya't inihanda mo ang aking katawan upang maging hain. Hindi mo kinilugdan ang mga handog na susunugin at mga handog dahil sa kasalanan. Kaya't aking sinabi, narito ako, O Diyos, upang tukdin ang iyong kalooban, ayon sa nasusulat,
sa kasulutan tungkol sa akin. Sinabi muna niya, hindi mo inibig o kinilugdan ang mga hain at handog ng mga hayop, mga handog na susunugin at mga handog dahil sa kasalanan. Bagamat ito'y niyahandog ayon sa kautusan. Sa kanya sinabi, narito ako upang tupdin ang iyong kalooban. Inalis ng Diyos ang unang handog at pinalitan ng handog ni Kristo. At dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, nilinis tayo ni Kristo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng minsang paghahandog ng kanyang sarili, at iyon ay sapat na. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon, At sumainyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Hindi nagtagal at si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, nagagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabi, pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadalo mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ang ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati ay nagagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nananalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yesukristo. Tayo po ay magsuupo. Mga mahal kong kapatid sa pananampalataya, sa Ebanghelyo na ating natunghayan ngayong umaga, ngayong linggo, dito ko nakikita ang pagtatagpo ng mga kabataan at saka ng mga patatanda. Mary representing the young people and Elizabeth representing the elders. In joyful encounter, young people filled with energy, sila ang pumunta sa mga matatanda kasi ang mga matatanda hindi na makaka-reach out dahil sa kanilang ang sitwasyon. Sila ay mahina ng kumilos, mahina ng lumakad. Sila ay, ito yung mga sitwasyon na ang kanilang paningin ay malabo na, hindi na gaano na nakakapakinig. Ganyan ang sitwasyon ng mga elderly natin. At dahil dito, sila ay prone na tanungin nila ang kanilang sarili kapag sila ay nag-iisa, ako ba ay may silbi pa? Madali silang dapuan ng kalungkutan dahil sa kanilang kalagayan, yung kanilang sense of worth. Nakikita ko sa mga matatanda na aking nakatagpo, marami sa kanila ang may hinagpis, malulungkot, dahil sa kanilang sitwasyon, sila ay
dinadaan-daanan na laang ng iba at wala nang pumapansin sa kanila, hindi naman nila masisi yung iba dahil talagang mahina na talaga silang maglakad. Dahil sa kanilang katayuan, hindi din nila kailangan tanggapin na lamang nila yung kanilang sitwasyon. May magagawa ang mga kabataan, yung mga malalakas pa, may magagawa tayo kung tayo ay punong-puno ng kasiyahan. Kung mayroon tayong vision sa ating buhay, hindi magagawa ng mga kabataan na abutin ang mga matatanda kapag sila ay punong-puno ng kanilang sarili. Kanila lamang ang kanilang iniisip. Hindi ganito si Maria. Nag-uumapaw ang kanyang kagalakan para tulungan ang kanyang pinsan na si Elizabeth. Dahil ang pagbubuntis sa ika-6 na buwan ay napakahirap sa mga babae, given na siya ay matanda pa. Matanda na. Kahirap noon. Sa puntong ito, ang hamon ay nasa sa mga kabataan, sa mga taong kaya pa mag-reach out doon sa mga tao na mga immobile sa kanilang buhay. Ako ramdam ko po ang aking sinasabi dahil ako'y nakarito sa Pilipinas dahil sa aking inay. Ang inay ko ay matanda na, 94. Tapos ay bedridden. Wala naman siyang sakit. Ramdam na ramdam ko kaya ako pumunta. Nakarito, nagbabakasyon po ako. Sa kabilang linggo ako ay uuwi na papunta sa mission sa Poland, sa Krakow, Poland. Siyempre, pagka iniwanan ko, mas may bigat sa akin na makita ko yung ang akin na sana pagbalik ko siya ay kapiling ko pa. Ganito, papaano natin maaalagaan ang mga matatanda? Anong pwede natin gawin upang sila ay pasayahin? Paramdam natin na sila ay meron pang silbi. May kwenta pa sila. Marami sa atin. Ang iba na ako'y natutuwa, nakakita ako dito, marami ako nakakita na yung mga malalakas pa, dinadala nila dito ang kanilang mga magulang, yung mga may sakit. Dahil kung sa kanila lamang, they do not have the capacity to come. At ito isang pagpapakita ng kanilang pagmamahal sa mga taong kanilang minamahal, lalo na nga yung mga matatanda. May 3 tips ako na nais iwan sa ating lahat kung paano natin maalagaan, maaabot ang mga matatanda. Ang kauna-unahan po ay spending time with them. Stop for a while. Give them your personal attention. Makinig ka sa kanila. May matututunan tayo sa kanila. Yung kwento ng kanilang buhay. Pati din yung ating mga lolo at saka lola. Spend time with them. Sadyain mo sila. Nakinig ako sa mga kwento ng inay, pati din yung mga aking mga pamangkin at saka yung kanyang mga apo. Sabi ko, I spend time with your lola. Ang mga natatanda, tanongin ninyo sila, kumusta lola ang inyong love life noon? Yan. Kumusta ang inyong mga pinagdaanan? Ano yung mga pinagdaanan ninyo na pwede kang pinakamahirap na bahagi sa kanilang buhay na nalampasan ninyo, lola? How to solve
how to get out from a difficult situations. Kasi karamihan sa atin, kung kani-kanino na lang tayo kumukuha ng mga tips pa to handle difficult situations. Pero makakatulong ang mga lolo at saka lola, yung mga, makakatulong sila sa atin. At saka yung kanilang buhay is very inspiring, taking into consideration yung the gap, your time now, at saka yung time nila. May babahagi nga ako sa inyo. Nung nagkikwento ng ang inay, binahagi niya yung kanilang karanasan ng mga Pilipino, kasama siya, nung panahon pa ng taghapon. Nabuhay siya na naabutan niya yung World War II. Ay, ang dami kong natutunan. Pati na yung kanilang takot, pati yung kanilang pagsusumamo, pagsisikap sa buhay. Pagputok ng baril, bang! Kabado na sila, takbuhan na sila, taguan na. Nakariyan na ang mga Hapon. May mga pamilya na nagkahiwa-hiwalay dahil lang sa takot sa putok ng baril. Minsan ay hindi pa nila, may mga kwento nga na hindi nila alam kung ang kanilang mga lulo o lula ay buhay pa. Dahil sa ganun, nagtakot. Walang ganong sitwasyon ngayon. Madali lang ang buhay natin ngayon. Madali ang buhay, very comfortable ang buhay natin ngayon. Minsan natutulog sila na gutom. Hindi dahil sa wala silang magluluto, kailangan yung usok ay hindi dapat lalabas kaagad at makikita ng hapon. Ang inay, may nakilala ding Hapon, may napaibig sa kanyang Hapon. Aba. At marunong ang inay ng kaunting mga salita ng Hapon. Mga kumbamwa, yung mga gayaan, mga uhay. Abay, sabi, ako'y tuwang-tuwa at sa kanyang katandaan ng inay nakaka-recall pa ng mga ganito. Oo. Malalaman ko ba yon if I did not spend time with my mother? Hindi. Kung paano nagkaibigan ng tatay at saka ang inay. Yun. Mga kapatid, I'm just telling this to you to awaken your curiosity about the good things na pwedeng ikwento, matutunan natin sa mga matatanda. In that sense, habang ako'y nakikinig, habang tayo nakikinig sa kanila, we are awakening their sense of self-worth, yung kanilang halaga. May halaga pa pala ako. Yung makita mo lang sila ay nakangiti. O sabihin na natin, hindi lang kung wala na kayong mga lolo at saka lola, madaming mga matatanda dito na siguro hindi mo kakilala. Approach them. Ang iba dito, lalo na dito sa Pilipinas, dito ka makakakita ng mga matatanda na nagtitinda pa. Kakaawa. In order to survive, nagtitinda ng mga kaunting gulay. Pagka may mga ganito, huwag na kayong tatawad ha. Baka kayo tumawad pa sa tinda ni Lola. Oh, bilhin nyo na lamang. Tulong na. Dublihin ninyo ang presyo kung gusto nyo. Be generous with them. Kawaawa naman. Pagka tinawaran pa ninyo, ay kainaman naman kayo. Anong puso ka meron? Sigapin. Maraming ganyan. Marami pang gayaan. Mga nagtitinda sa kalye, tapos minsan mga pulis, sila'y paaalisin pa. Ramdam nyo ba yon? Yung sakit na yun, So sa number 1 pa lamang tayo, spend time with them, talk to them. Nay, kumusta na po kayo? Oo. Baka ninanakawan pa ninyo mga matatanda. Naku, mas grabe na. Aywan ko kung anong parusa maibibigay sa inyo kapag kagayaan. Awag. Next.
pagdasal natin sila. Pagdasal niyo sila. May mga matatanda na masusungit pa rin na hindi pa natututo sa buhay. Na ayaw mong lapitan dahil nga masungit. Ikaw pa ang sasaktan kung makapagsalita ay parang hinihiwa ang iyong kaluluwa. Ay kuya, lalayuan mo. Siguro, pangunawa din, siguro kaya sila gayon na may pinagdadaanan, may sakit. Tsaka, hihintayin mo pa bang magbago? Huwag mo nang hihintayin na sila babaguhin. Wala tayong kapangyarihan na gawin yan, na sila ay mabago. Hindi. Kawan, siguro nga sila ay may pinagdaanan. Doon na lang sa awang ngayon. Nakakatawa kasi nga may mga matatanda na katulad ng may mga nakita, minsan ako yung nagtatravel, may nakita ako sa kalyeng na matanda na, puti na ang gaganto-ganto na ang lakad niya. Ay may tangan pang bote, ano ga yun? Hindi na natuto, lasing si Lulu palagay ko yun stroke nga. Ay, gagayang pa, dala-dala pa bote. Kakaawa, anong gagawin? Lang naman ibitin. Pagdadasal, hindi, mababago mo gaayan. Kaya bang mo pagka ikaw may nagagayaan pa? Hindi mo kaya. Tulungan na laan natin na siya ay mahulasan. Oo. Pagdadasal, Madami tayong pagdadasal na ating mga, lalong higit yung mga wala nang bumibisita. Alam nyo, dun sa ibang bansa, kapag ka ikay matanda na, ikaw idadalhin sa bahay, sa home for the aged. Gusto mo gay-gayan. Kakalungkot. Tapos ibibisitahin na lang sila doon ng kanilang mga anak dahil wala nga mag-alaga. Sa Pilipinas ay hindi gayon. Hindi gayon. Kasama ang matanda sa pamilya kasi gayon tayo buo tayo. Sa hirap at ginhawa, magsasama tayo, aalagaan mo yan. Hindi natin ang mga yan dadalhin sa bahay, sa home for the aged. Tapos iba ang mag-aalaga. Hanggat may mag-aalaga, aalagaan. Yun. Tapos, yung pangatlo, ang una spend time with them, listen to their stories, tapos magpagdasal sila. Ang pangatlo personal care, alagaan mo sila kung kaya mo pa. Pag nakita mo ang buhok ni Lola hindi suklay, suklayin. Kuha ng suklay. Maliliit na bagay, but it will be very, very significant for them. You will be appreciated by them. Masahihin man lamang ang mga ganaryo, ang mga bisig, braso, hilamusan ng tualya. Malaking bagay, Pagka nakita mong ang kuko malaguna, ay di, putulan ang uko. Pagka ang buhok pagupitan, kung tawag ka ng barbero, pagupitan. Yun, sapatusan. Kung gusto pa, pagka ridin, huwag nang sasapatusan. Kukumutan pagka nagiginaw. Ano pong nararamdaman ninyo? Oo. Yan, mga personal care. Yun ang reaching out. Na nakikita ko dito sa Ebanghelyo ngayon. Si Maria, pupunta. At tiyak na, noong si Maria ay nagpunta sa kanyang pinsang si Elizabeth, wagas ang kanilang kuwentuhan tungkol sa kanilang buhay. 3 months si Maria nag-stay doon hanggang sa mga anak si Elizabeth. Kuwentuhan sila. Siyempre, hindi makakapagluto. Pinsan, ano kang gusto mong kainin? Yan. Si Maria ang gagawa noon. Hanggang dito na lamang po yung aking pagbabahagi sa inyo. Alam ko, madami pa akong maaring ibahagi, pero
I think nakapagbigay na ako sa inyo points for particular reflections. And share this to other people na wala dito. Madali namang sa uluhin na yung 3 tips na yun And tulungan natin ang mga matatanda na maramdaman nila na sila ay may silbi pa. God bless you all. Tayo po ay magsitayo. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya man ako kay Kristo, iisang anak ng Diyos. Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw, nabuhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya man ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Mga kapatid, sa puntong ito ng paghahanda natin sa pagdating ng Panginoon, tugunin natin ang paanyaya ng ating mapagpalang Ama na ibukas natin sa Kanya ang nilalaman ng ating puso at ilahad sa Kanya ang pangangailangan ng sambayanan. Ang ating pong itutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang pagdalaw ng Birheng Maria kay Elizabeth ay matularan ng inang simbahan at sa paggabay ng Espiritu Santo, ay maisakatuparan nawa nito ang misyon na madalas si Kristo sa puso ng lahat ng nilalang. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang kagalakang idinulot ng Birheng Maria ay madama sa lahat ng sulok ng daigdig, sa kanilang pagtanggap sa pagdating ng Panginoong tagapagligtas at mamuhay nawa ang sangkatauhan sa kagalakan, pag-asa, pananampalataya at paglilingkod. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang kapayapaan na dadali ng sanggol na maghahari sa sanlibutan ay matamo ng mga taong nasa iba't ibang anyo ng pagdurusa. Bigyan nawa sila ng Diyos ng kaaliwan sa kanilang kalumbayan at karokaan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang pananampalataya ng Birheng Maria sa kalooban ng Diyos, ang pagmitian nawa nating maghari sa ating sambayanan, upang buong makapaghanda tayo sa walang takdang sandali ng pagdalaw ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo dinggin kami. mo kami. Amang butihin, maging panahon nawa ng walang katapusang pagpapala ang paghahanda naming ito sa pagdating ng mananakop. Pagharian nawa kami ng pag-asa at kagalakan sa inaasahan naming kaligtasan sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo, na bubuhay at naghahari kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Magsupo ang lahat. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo.
alak na ay narito ang aming may aalay sa iyo, ang katas ng ubas at bunga ng aming paggawa, upang para sa amin ay maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo mga kapatid upang ating paghahaing ito ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay naming nakahain sa iyong dambana ay pabanalinawa ng paglukob ng banal na Espiritu na pumuspos sa sinapupunan ng Mahal na Birhen Maria upang magdalang tao at magising sa iyong anak na siyang namamagitan magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon na ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Heso Kristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay. Ang kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang. Kami ay nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Pinagpala ng Panginoon sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu ay gawing banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinatiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Manatili pong nakaluhod. Pagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din naman ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang banal na esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan kasama ng Espiritong Banal, magpasawalang hanggan. Magsitayo po ang lahat. Mga kapatid, dadasalin natin, aawitin natin ang Ama namin, at habang inaawit natin ang ating Ama namin, ganito ang inyong mga kamay. Huwag nyo kaming gagayanin ng ganito dahil ito ay pangpari. Ganito ang inyong mga kamay, nagdadasal. At ngayon, buong puso nating awitin ang panalangin na itinuro sa atin ni Jesus. Manamin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para makapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami ay iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo.
Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Ng mga ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa sa amin. Cordero ng Diyos, Na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito si Jesucristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga taong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Masdan mo ang bayang sa'yo'y naghihintay. Naghihirap, itinang sila katanipin ng kasalanan. Panginoon, tingin mo ang kalaliman ng iyong bayan. Umasa sa iyong pagdatingan sa dulot mong kaligtasan. Huwag naglalanghinay ng iyong bayan sa iyong kapyahan. Huwag nagpaliwasan nagadama ng iyong kaharian. Panginoon, binatin mong bayang sa'yo'y umasa. Iniligtas mo aming karapating sa kaharian isama. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Amang naming mapagmahal, amin ang pinagsaluhan, ang piging na nagbibigay buhay, habang papalapit ang dakilang kapistahan ng Pasko, lalo nawa namin kaming makinabang ng may pananabik sa pagiging marapat na pagdiriwang sa pagsilang ng anak mo na siyang namamagitan magpasawalang hanggan. Amen. Sabay-sabay po nating dasalin ang panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng Banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan.
Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman, di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsupo para sa mga patalastas. Una sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ng isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, tanda ng katapatan at pagpapasalamat ng pambansang dambana sa inyong tulong at donasyon. Makikita niyo po sa ating screen ang total collections ng nagdaang linggo. Salamat po sa patuloy na kagandahang loob. Ikatlo, bahagi pa rin ng ating fundraising project para sa isang espesyal na pagdiriwang sa darating na Enero. Tayo pong lahat ay inaanyayahang suportahan ng ating Kapio merchandise. May mga available po tayong t-shirts, coffee mug at calendar sa paligid ng ating simbahan at sa mga store outlets sa loob ng shrine. Sa maliit na halaga, siguradong kayo'y makatutulong na. Ikaapat, mga kapiyo, sa diwa ng kagalakan para sa darating na Kapaskuhan, makikita niyo po sa screen ang hanay ng banal na misa. Mangyari pong magabayan tayo ng mga ito na matutunghayan din natin sa ating Facebook page. Sama-sama po tayong magdasal at magnilay sa dakilang pagdating ng ating manunubos. Ikalima, sa darating pong Lunes ay ika-23 ng buwan, ang araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Ang mga misa po sa buong araw ay makikita nyo sa ating screen. Ang mga oras ng healing mass at healing liturgy na may paggagawad ng langis ay sa ganap na ika-9 ng umaga at ika-5 ng hapon. Kayo at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Father Omar Oco from the Diocese of Daet. Ako po ang rektor, ang tatay at nanay ng mga seminarista sa aming diocese. Kasama ko pong 15 seminarista. Kami po ay nangangaroling simula noong December 15 sa Metro Manila at ngayon dito sa inyong parokya. Kami po ay naglilikom ng pondo para sa aming seminaryo. Sa Daet, sa aming mga pari, meron kaming kasabihan, kung mayong pondo, pumundo. If you do not have funds, you stop. Pero para sa akin, para sa amin, hindi dapat ihinto ang paghuhubog ng mga seminarista na siyang future ng ating simbahan, future ng mga pari. Kaya kami po ay naglilibot, kami humingi ng tulong para sa aming seminaryo. Nang sa gayon, ay may pagpatuloy namin yung aming mga programa at kaya hindi may pasaayos namin yung patuloy namin maisaayos ang aming seminaryo. Kaya kami po ay kumakatok sa inyong mga puso para sa tulong ninyo para sa aming seminaryo. Muli, the Holy Trinity College Seminary Schola Cantorum. Palakpan po natin sila, please.
Sa pangalan po ng aming administrator sa diocese at gayon din mga kasama kong pare sa seminary at ng mga seminaristang kasama ko, ang aming pong taus-pusong pasalamat sa inyo. Sa mga nais pong magpabot pa ng tulong, maaari po kayo lumapit sa mga seminarista mamaya pagkatapos ng misa. Pasalamat ko kay Father Oka at kay Dean kay Father. Maraming salamat po sa pag-accommodate sa amin dito sa At kayo din maraming salamat sa inyong lahat. Palakpakan po natin ang bawat isa. Sa mga nagnanais naman pong mang-alay ng rosas para kay Santo Padre Pio, available po ang mga rosas sa likod ng Divine Mercy Sanctuary. Ang puting rosas ay simbolo ng pasasalamat at ang pulang rosas naman ay simbolo ng ating mga kahilingan sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin kay Santo Padre Pio. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 9 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasal. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa panalangin, mga rosaryo, mga imahen, mga dasalan, na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumudulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayong lahat na makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating misa. Humayo tayo ng mapayapa. Salamat sa Diyos.